Unang-una, ang pagdampot kay dating Pangulong Duterte ay sa bisa ng isang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Pwede sila maglabas ng arrest warrant sapagkat ang mga krimen na nagawa ng dating Pangulo ay noong panahon na tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po dito sa isinagawang rally ng ating dating kongresista. Dating kongresista na si Mike Defensor from the city of Quezon. At tumakbo din itong alkalde nung nakaraang halalan, ngunit unfortunately he was defeated by Joy Belmonte. Since last term na ni Joy Belmonte ngayon, nagbabalak daw itong si Mike Defensor to run for public office either as mayor of Quezon City or senador. Ayan. Okay, so tingnan natin kung hindi palaos itong si Mike Defensor kasi nakailang takbo na to palaging talo to At kaya nararamdaman natin ang kanyang ingay ngayon dahil ito ay part ng kanyang political noise upang pag-usapan. Hindi lamang sa Quezon City, kundi sa nasyonal. Kung matatandaan nyo, kahapon nga, pumunta yata ito sa Cebu at doon nag-rally. Kaya nga lang, sabi ng ilang mga vloggers ay nilangaw daw ang kanyang rally doon sa Cebu. But today, there was a motorcade rally dito sa EDSA. Kaninang hapon yata ito, after lunch, na kung saan ang isang motorcade rally ay pinamunuan nitong dating kongresista at dating spokesperson ng dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo na si Mike Defensor. At sa isang pagtigil nila dito along EDSA yata yun, tumigil sila pero kakaunti ang sumama sa kanilang rally kanina Pero at any rate, let us discuss the legal implication. Tingnan natin from legal perspective kung ano ang magiging implikasyon ng mga binitawang salita nitong si Mike Defensor kaninang hapon during the motorcade rally dyan sa EDSA. Si Mike Defensor ay nananawagan na magbitin na sa kanyang tungkulin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa kanyang pagsasalita kanina dyan sa EDSA ay nagbitaw siya ng mga eksplosibong statement na kung saan sinabi niya ng atin daw Pangulo ay siyang mastermind of corruption in the country. Ayan, at yan, magugugol niya, available sa ating mga news reports today sa Channel 2, sa Channel 5, sa Channel 7. Kinover nila yan. At sinabi nga ni Mike Defensor na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siyang mastermind of the corruption in the country. Likewise, sinabi din ni Defensor, sinabi din niya na involved din sa isang state kidnapping itong si Presidente, tungkol doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa custody na ngayon ng International Criminal Court. So may state kidnapping daw doon at isa sa mga may kagagawan nga nito ay ang ating kasalukuyang Pangulo na kung hindi sa kanyang ginawang pagbibigay ng permiso ay hindi naman makikidnap. Allegedly, ayun ang binibitawang salita. Allegedly, may kidnapping. Alam nyo kaya patuloy nilang ginagamit itong terminology na kidnapping. May preparasyon yan. Hindi basta magbibitaw ng salita ang isang grupo na backup ng mga lawyers, katulad ni Harry Roque, marami silang lawyers dyan sa grupo nila, mga dating presidential spokesperson ng presidente. Although si Mike Defensor, alam ko hindi abogado to sumusunod lang to. So consistent yung bitaw na kidnapping, mastermind sa corruption. Definitely, may well-planned na mga moves na pwede nilang gamitin sa mga susunod nilang hakbang laban sa Pangulo. Like for instance, yung pagsasampa ng reklamo sana ng impeachment, kaya kidnapping yan, tsaka mastermind ng mastermind dyan. Kaso pumalpak yung pagsasampa nila ng reklamo sa ating mababang kapulungan dahil wala nag-endorso kahit isang kongresista
sa kanilang reklamo para ma-impeach itong ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But at any rate, ito pong pagsasalita ni Mike Defensor, Santiago today. Si Mike kasi kamag-anak to ni Miriam Defensor from Iloilo. Anyway, so yung kanyang mga binitawang pananalita kanina sa EDSA ay from the legal perspective ay meron pong heavy legal implications. Bakit? Sapagkat ang isang tao na nagsalita doon sa kalagitnaan ng EDSA rally mo at sinasabi mo na ang Pangulo ang siyang mastermind of the corruption in the country ay pwede ka pong masampahan dyan ng inciting to sedition under the revised penal code. Pwede ka ding sampahan ng cyber libel or slander sa kadahilan ng sinasabi mo na mastermind ng korupsyon ang ating Pangulo at siya ay instrumento sa kidnapping ng dating Pangulo, no? State kidnapping ang sinabi niya. Kaya nando doon si Duterte sa ICC ngayon doon sa The Hague, Netherlands. Ngayon pag-usapan natin, no? Dahil ginawa ito sa isang rally diyan sa EDSA, pwedeng ituring ng gobyerno ang kanyang pananalita na nag-uudyok sa mga tao na magalit, no, at mag-alsa laban sa pamahalaan. Yan po ay inciting to sedition. Ito, sarili natin itong legal na opinion, ha? At yan po ay nakalagay kasi sa ating Kodigo Penal sa ilalim ng Article 142, no? Revised Penal Code. At pwede nga ituring yan na isang inciting to sedition. Kaya nga lamang, ito kasi si Mike Defensor Santiago, nagsasabi siya ng mastermind in corruption, but may kakulangan naman siya sa mga ebidensya. Ang kanyang mga pananalita ay hindi nasusuportahan ng mga ebidensya na ang ating Pangulo ay talaga namang siyang talagang mastermind of corruption in the country. Mahirap yun. And at the same time, yung sinasabing involved sa state kidnapping na dating Pangulo ay nagdesisyon na po ang ating Korte Suprema dyan ay sinulat, no? At ang may akda ng desisyon ay si Marvic Leonen pa na kung saan sinasabi na ang lahat ng krimen na nagawa, no, bago pa man bumitaw at mag-withdraw ang ating bansa sa International Criminal Court ay nasa ilalim pa rin yan ng jurisdiction ng ICC, no? Ang lahat ng krimen na nangyari from 2012 hanggang 2019 ay nasa ilalim pa rin yan ng jurisdiction ng ICC. So yung mga after the withdrawal, yun ang wala sa jurisdiction ng ICC. Kaya hindi ko mawari kung bakit patuloy ang pagsasalita ng mga katunggali ng ating Pangulo katulad ni Defensor na sinasabing may state kidnapping dito. Unang-una, ang pagdampot kay dating Pangulong Duterte ay sa bisa ng isang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Pwede sila maglabas ng arrest warrant sapagkat ang mga krimen na nagawa ng dating Pangulo ay noong panahon na tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court. So therefore, and yung mga crimes committed ay noong panahon may jurisdiction pa sa atin ang International Criminal Court. At pangalawa, ang pag-aresto ng Interpol na nakipagtulungan, nakipag-cooperate ang gobyernong Marcos sa kanila ay sa bisa ng ating pagiging miyembro ng Interpol. At yan ay bahagi ng ating foreign relations na makipag-ugnayan sa kanila sapagkat from time to time humihingi tayo ng tulong dyan katulad ng anong nangyari sa ibang politiko sa Mindanao na kung saan dinampot, no, ng Interpol ang isang kongresista, no, at nakakulong na nga ngayon dito sa ating bansa. Yan ay kailangan natin palagi ang cooperation niya sapagkat palagi nating nahihila yan at natatawagan at nahihinga ng tulong para dun sa mga tao, sa mga Pilipinong nakakagawa ng krimen at may kakayahang tumakas at pumunta sa ibang bansa. Ang Interpol ang siyang tumutulong sa atin. Kaya doon sa aligasyon na mayroong state kidnapping na nangyari nung dinampot si former President Rodrigo Duterte at may kinalaman dito sa state kidnapping ang ating Pangulo ay wala pong matibay na legal na basihan sapagkat yan, aresto na yan laban sa dating Pangulo ay sabisa ng isang arrest warrant issued by the ICC and was effected by the Interpol of which we are in cooperation at tayo ay membro niyan.
So walang basihan. At pangalawa, may desisyon ng ating Korte Suprema na may jurisdiction talaga ang ICC for all the crimes committed between 2012 up to 2019. On all the crimes committed by former President Duterte ay nasasako ng International Criminal Court. Kung kaya't sila ay nag-isang warrant of arrest at ang warrant of arrest ay ginawang epektibo, dinampot ang dating Pangulo sa tulong ng Interpol at kaya ngayon ay siya nandoon sa The Hague sa Netherlands. So, walang basihan yung sinasabi ni Mike Defensor kanina na state kidnapping. Yan po ay mga delikadong statement na binitawan sapagkat unang-una ginatugan niya na ang Pangulo ay mastermind of the corruption in the country without showing any concrete and solid evidence against the sitting president. Delikado ang sinabi ni Mike Defensor sapagkat kung pag-aaralan na naman yan ng mga legal team ng ating Pangulo, pwede yang mauwi sa kasong inciting to sedition at cybercrime, no? Cyber libel na krimen. Dahil lumabas din sa mga social media platforms yung kanyang mga pananalita at yan nga ay maaari siyang maharap sa kasong inciting to sedition katulad ng nangyari sa dating kandidato din for senator at dating mga awit na si Jimmy Bondoc. So mahirap po basta-basta na magsasalita tayo, no? Ito ang aral dito. Huwag tayo magsasalita basta-basta ng mga pananalita. Sino to? 122198. Attorney, anong alam mo? He. Alam ko, abogado ko, alam ko ang batas na umiiral. Ikaw po, ano po ang alam mo? Ako nag-aral ng batas, nag-master of laws, no? Ekonomista ako. So ikaw, ano ang background mo? Ako'y juris influencer, ako'y dating presidente ng isang korporasyon, ako ay dating accredited deputized agent ng US Department of State, no, sending Filipino students to the United States to train under the Cultural Exchange Program as well as to Australian government under the Australian internship, and I am affiliated, connected, working in collaboration with US immigration lawyers, Canadian immigration lawyers, Spain and Portuguese immigration lawyers. Ikaw po, ano pong credentials mo? Pakisabi po, kasi tinatanong mo kung anong alam ko eh. I have more than 20 years of experience working with different immigration law firms, international. At ako'y naging President, Chairman, and Chief Executive Officer of a corporation which is deputized by the U.S. Department of State to send young professionals to the United States to train under the exchange program. Walang alam? So, ikaw ang walang alam, lumayas ka dito sa program namin. At sigurado, wala kang naiintindihan. At kung sino yung abogadong pinagmamalaki mo, pasalihin mo dito, magdidebate tayo. O, tingnan ko kung anong naman nalalam, anong abogado mo. Diba? So, ayun, sasali sa discussion, pagkatapos walang pangalan, numero, pagkatapos walang retrato, okay lang, walang retrato, may pangalan, walang problema. Tapos, sasabihan mo ng walang alam, yan, sige, nasabi ko tuloy profile ko sa'yo, no? For 20 years, I worked with different international immigration lawyers. And I was, before, for 18 years, a deputized, accredited agent of the U.S. Department of State. Ikaw, ano profile mo? Ako, ang sinasabi ko dito as a juris influencer ay base sa aking karanasan, kaalaman sa batas bilang isang ekonomista at bilang isang corporate executive in the past, not only in the Philippines, but working in collaboration with the big immigration law firms in Spain, Portugal, Canada, USA, and Australia. Malawak ang karanasan ko, kaya lang, hindi tayo nagyayabang, pero pag tatanungin mo ako kung ano alam ko, sasabihin ko sa iyo. Okay, at any rate, ni Mike Defensor na statement na state kidnapping, very controversial yan, At pero wala namang basihan, on the part of Mike Defensor. When it comes to the corruption, mastermind of corruption in the country, lalo na walang basihan yan sinasabi na yan ni Mike Defensor, di ba? So hindi niya pwedeng sabihin na nagkamali talaga ang Pilipinas sa pagsuko kay Duterte, At
At wala eh. Ang napapansin ko dito sa mga katunggali ng ating Pangulo ay patuloy, consistent ang paninira at halatang halata eh na walang legal na basihan. Kasi kung may basihan ka talaga dyan, eh kung magrarally ka, tapos magsasalita ka sa isang kanto at sasabihin mong mastermind of corruption ng Pangulo, dapat may dala kang folder and show the evidence. No? Show to the people the evidence. And pagdating sa state kidnapping, dapat bigyan mo ng presentasyon para maintindihan ng tao paano nagkaroon ng state kidnapping, paano naging mastermind of corruption in the country ang sitting president. Huwag yung nag-aakusa ka ng wala ka man lang bit-bit kahit isang pirasong ebidensya. Yan ang yan ang mahirap diyan, no? At hindi basta-basta dapat nagbibitaw ng salita. Kita mo, tumatagal at lumilipas ang araw, pansinin ninyo, wala nang sumasama sa protesta, sa rally, na mga sponsored rallies nitong mga identified sa mga Duterte. O katulad nitong recently, ang talagang kumikilos na lang ng kumikilos, ang pumalit, itong si Mike Defensor. But how many rallies ang pinamunuan niya for the last few weeks na wala ding halos sumasama? Eh, itong ang sa Cebu, no, kahapon ay talaga namang nilangaw. Eh, yung kanina, yung rally sa EDSA, mangilan-ngilan lang na sasakyan at may mga motorsiklo na sumama na halatang halata na yung iba binigyan ng allowance at panggasolina. Eh, assuming hindi mo binigyan, iilan yung iilan yung sumali. Alam mo, sa hindi sa namimintas, no, I work with some national and local politicians in the past. Yung ganyang klaseng rally, pambarangay yan. Hindi sa pinipintasan ko, pambarangay yan. Kasi kung national rally dapat, kahit man lang dapat mga 5,000, 10,000 may bit-bit kang tao. Hindi yung bilang na bilang, wala pang 100 ang bit-bit mong tao, eh, ibig sabihin wala kang tao.